Hello, Klein, may plano na bang ceasefire sa pagitan nitong Israel at Hamas? Amel, diniin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden na wala siyang plano makipag-ceasefire sa Hamas, pag-alis ng puwersa ng Israel doon at makipagpalit na hostage sa Hamas. Ayaw din pumayag ni PM Netanyahu sa isang post-war plan na inilatag ng US para magkaroon ng sariling bansa ang mga Palestino. Ayon naman kay UN Secretary General Antonio Guterres, hindi umano katanggap-tanggap ang pagtanggi nito sa two-state solution. Aniya dapat umano mapigilan ang pagkalat ng away sa Middle East. Patuloy pa rin ang araw-araw na bakbakan sa pagitan ng Hezbollah at Israel sa border ng Lebanon. Isang airstrike mula sa Israel ang tumama sa isang kotse na malapit sa Lebanese Army checkpoint sa timog na bayan ng Kafra. Nasawi ang isang tao at nasugatan ng ilan. Tinamaan din ang ilang target sa Hezbollah ng mga aircraft at tangke ng Israel, habang isang anti-tank missile mula sa Lebanon ang tumama sa isang bahay sa Israel. 85% ng residente ng Gaza na ang naialis buhat na nagsimula ang gyera. Ayon sa mga opisyal ng United Nations, 1/4 sa 2.3 milyong populasyon nito ang nakararanas ng pagkakagutom dahil sa mabagal na pagdating ng humanitarian aid. Balik sa iyo, Amro. So, Klein, hindi talaga matitigil pa itong kaguluhan na nangyayari dyan sa bahagi ng Middle East. Pero payag ba ang buong Israel sa mga desisyon ito ni Prime Minister Netanyahu? Amel, ayon kay Gadi Eisenkot, membro ng Israel War Cabinet, at ang isang ceasefire ang tanging solusyon upang mapalaya ang mga bihag na ito. Ngunit ang mga far-right coalition partners ni Netanyahu ay minumungkahi na pinupusya na paigtingin ang mga opensa ng pag-atake. Dagdag pa ng ilan ay gawin ang voluntary na pag-alis sa daang libong Palestinian mula Gaza at ang re-establishment ng Jewish settlements. Amen. Okay, Klein, keep us updated. Salamat sa iyo mula sa Los Angeles, USA, na tinatayang tirahan ng nasa 45.2 ng Jewish population sa bansa.